Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, binabati ko po ang ating mga kapatid sa Panginoon dito po sa Christ Ambassador Church. Salamat sa Panginoon dahil tayo man mga kapatid ay magkakalayo, ang Diyos pa rin ay patuloy na gumagawa ng kapamaraanan para tayo ay magsama-sama, lalo na mga kapatid, upang tanggapin natin ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. Salamat po sa Christ Ambassador po dyan sa ating main church, dyan po sa Pansol. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Maging po ang Christ Ambassador po dyan po sa Pansinaw. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At maging po sa church po natin dyan sa Gapan. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Hangad natin na tayo po ay patuloy na mapagpala ng ating Panginoon. Of course, salamat po sa inyo pong pagbibigay sa akin ng pribilehiyo na makasama po namin kayo at makasama ko po kayo mga kapatid sa ating pong panambahan sa Panginoon. Salamat po sa ating worship team. Talagang tunay nga po na there is only one God, the God alone. Salamat po sa inspiring po na ating panambahan sa Diyos. At good morning po sa ating pong butihing mga pastor, kay Pastor Tom at maging kay Pastora Marilu. Magandang umaga po at maging kay Pastor Noy, kay Pastor Ray, kay Pastora Shirley, kay Pastora Carla at kay Pastora Azel. Salamat po sa ating mga ministers. Salamat po sa ating mga leaders. Salamat po sa ating mga workers. Salamat din po sa ating mga members sa bawat lokal na ating pong kinabibilangan. Mga kapatid, salamat din po sa bawat pamilya na nagsasama-sama upang patuloy na tumanggap po ng pagpapala ng ating Panginoon. Mga kapatid, hayaan po ninyo na simulan po natin sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga po na mabuti kayo sa aming mga buhay. Dahil ito, Panginoon, ay tipanan mo sa amin that you will never stop doing good sa buhay po namin. Hayaan po ninyo, O Diyos, na patuloy po kayong makagawa ng kabutihan sa aming mga buhay, sa lahat ng aming mga kapatid, sa lahat ng aming mga kapanampalataya. Hayaan niyo po, O Diyos, na ang iyong mga salitang aming mapapakinggan will not come back void. It will accomplish, God, sa iyong pagsusuguan. Hayaan niyo po, O Diyos, na katagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Wala po kayong hindi pagpapalain, Lord, na iyong mga anak, because we are highly favored, we are greatly blessed, and we are beloved, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Again, Lord, we expect na magre-rema ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Tunay nga po, Diyos, na ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Muli, mga kapatid, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Patuloy po natin maparangalan po ang Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid, ay pinamagatan po natin, the God that we believe is the God of forever. Mga kapatid, ang Diyos na sinasampalatayanan ho natin, ang Diyos na sinasamba ho natin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, ay Diyos ng walang hanggan. If God is the God of forever, lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, naniniwala ako, tatanggap din tayo ng mga bagay na walang hanggan, mga kapatid. Let us read dito po, mga kapatid, sa Psalms 48, 14, Good News Bible. This God is our God forever and ever. He will lead us for all time to come. So ang Diyos natin, mga kapatid, is the God of forever. At ang sabi po sa awit, mga kapatid, tayo ay Kanyang gagabayan, tayo ay Kanyang ililid
hanggang sa mga panahon na darating. Mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos ay naglilid sa atin sa lugar ng tagumpay, sa lugar ng pagpapala, sa lugar, mga kapatid, na kung saan tayo ay masasatisfy, sa lugar na kung saan tayo, mga kapatid, ay masisiyahan. Kaya salamat sa Diyos dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos ng walang hanggan, at siya po ang nangako sa atin na tayo ay kanyang gagabayan, tayo ay kanyang ililid, tayo ay dadalhin sa lugar ng pagpapala, mga kapatid. At sino po itong the God of forever? Ito po ay pinagtibay, mga kapatid, sa Hebrews 13:8 CEV translation, Jesus Christ. Jesus Christ is the grace. Jesus Christ never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Brethren in Christ, always remember that the God we are serving is the God of forever. Again, mga kapatid, sa Hebrews 13:8, sabi po dito, Jesus Christ, which the grace never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Mga kapatid, the God of forever is Jesus Christ. The God of forever, mga kapatid, ang Panginoon na ating sinasamba, at ang ating Panginoon na sinasamba ay grasya. So we have the grace, mga kapatid, forever, the grace that never changes, the grace that the same yesterday, today, and forever, brethren in Christ. Ngayon, mga kapatid, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng kanyang biyaya. Minsan, mga kapatid, kapag hindi ho natin nakuha ang Diyos na walang hanggan o ang Diyos ng walang katapusan, mga kapatid, minsan dumarating sa punto natin na para bang tayo ay nakakaranas ng pag-aalala, nakakaranas tayo ng pangangamba, nakakaranas tayo ng pagkabahala, minsan nakakaranas tayo ng pagkatakot. Why? Dahil kapag hindi natin lubusang kilala ang Diyos, mga kapatid, talagang dumarating ang mga bagay na ito. Pero naniniwala po ako, the more we know the Lord, the more we will trust in Him, brethren in Christ. Ngayon, mga kapatid, ang sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 8, King James Version, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of what which is to come. So mga kapatid, ulitin ko lamang po, but godliness is profitable unto all things. Minsan atin pong napagkakamalan na pag sinasabing godliness ay yung tayo ay mamumuhay, mga kapatid, na may kabanalan, mamumuhay tayo na may katuwiran, pero praise be to God. Sa Griego, mga kapatid, ang salitang godliness na ginamit ay eusebia. Ulitin ko lamang po, ang Greek word na ginamit for the word godliness is eusebia, na ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay gospel scheme. At ang translation nga po, godliness or holiness. At ito po, mga kapatid, ay aorist tense. Ibig sabihin ng aorist tense, once and for all. Ibig sabihin, mga kapatid, grace forever. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nakaranas ng biyaya ng Diyos, hallelujah, ito po ay forever, mga kapatid. Hindi lamang bahagi ng ating buhay ang grasya, kundi mula nang tanggapin natin ang grasya,
Oras-oras makakaranas tayo ng grasya. Araw-araw makakaranas tayo ng grasya. Sa lahat ng buhay natin makakaranas tayo ng grasya because the grace that we have is the grace forever. Ngayon mga kapatid, balikan po natin na ang binasa po natin na ang sabi po doon, but godliness, ano po uli ang godliness? Grace scheme is profitable. Kaya mga kapatid, ang grace scheme, ibig sabihin, ito yung pamamaraan ng Lord para po tayo makaranas ng mga bagay na mga mabubuti. So ngayon mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay time to time ay titingin at titingnan po natin ang mga salitang Griego para lalo po natin mapagtibay because the Bible was written originally in Greek. Kaya para mas lalo natin maintindihan, mas lalo natin maunawaan, time to time, titingnan po natin ang mga Griego na ginamit sa bawat salita na ating pag-aaralan. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, para mas makuha po natin, time to time binabanggit po natin ang aorist tense. Ang aorist definition means a past tense of Greek verbs denoting an action without indicating whether completed, continued, or repeated. I would repeat. Pag sinasabing aorist, a past tense of Greek verbs denoting an action without indicating whether completed, continued, or repeated. Ibig sabihin, in short, aorist tense, ibig sabihin, once and for all, brethren in Christ. Kaya kapag naririnig nyo ang sinasabi, pag binabanggit natin ang aorist tense, it means once and for all. Sa Tagalog, minsan at magpakailanman, mga kapatid. Dahil binasa po natin kanina ang Timothy, 1 Timothy 4:8 sa King James Version, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable. Take note the word profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. So mga kapatid, dito tayo iikot sa profitable na salita. So i-acronym natin ngayon ang salitang profitableness. I would repeat, i-acronym natin ang salitang profitableness, P-R-O-F-I-T-A-B-L-E-N-E-S-S, brethren in Christ. Huwag kayong mag-alala dahil ako po ay conscious naman po sa oras, pero mga kapatid, tandaan po natin ang mga bagay na ito na ibinigay sa atin ng Diyos once and for all. Mga kapatid, marami po minsan ang hindi matanggap ang mga pag-aaralan natin, pero mga kapatid, by looking the Greek word, brethren, you will agree na talagang ito ay once and for all. Ibig sabihin, forever. May forever sa Diyos, mga kapatid. May forever sa Panginoon. May forever sa Diyos na ating sinasamba. May forever sa Diyos na ating itinataas. At may forever sa Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Let us begin sa ating pong pagtatalakay ngayon. Number 1, believers are perfected forever. I would repeat, believers are perfected forever. Naniniwala po ba kayo na tayo po ay ganap na minsan at magpakailanman? The moment God justified us, mga kapatid, we are justified forever. Let us read, brethren, dito po sa Hebrews 10:14 in IV translation, because by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. Take note, brethren in Christ, He has made perfect forever those who are being made holy. Kaya mga kapatid, wag po na tayong magigilty, wag na tayong mag-feeling unworthy, because the moment the Lord perfected us, we are
perfected forever, brethren in Christ. Ngayon, tingnan natin mga kapatid sa Greek as what I promise para mas lalong mapagtibay. Ang salitang perfect sa Greek, mga kapatid, ay teleo, na ang ibig sabihin nito made complete, made perfect. At take note, ang word na ito ay aorist tense, meaning once and for all. Kaya, ibig sabihin, once made perfect and made complete, always perfect and complete forever. Kaya mga kapatid, ikaw, ako, tayong lahat ay perpekto at kumpleto sa Panginoon. Wala na tayong hahanapin pa sa Diyos. He alone can make us satisfied. He alone can make us perfect. Nasa Kanya ang lahat ng ating kakailanganin pa. Kaya sa presensya ng Diyos, wala na tayong hahanapin pa. Wala na tayong kakailanganin pa. Because, mga kapatid, He made us complete and He made us perfect, and once we are made perfect and we are made complete, we are perfect and complete forever, brethren in Christ. Kaya wag po tayo kailanman hindi na tayo kakapusing, kukulangin, because God made us complete, brethren in Christ. Kaya we are perfected forever. Number 2, brethren, believers are rich forever. Ito po, mga kapatid, ang sinasabi po sa Hebrews rich forever. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, sana tayo, mga kapatid, 2 Corinthians 8:9. Subaybayan lang po ako ninyo, mga kapatid. 2 Corinthians 8:9, New King James Version. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Mga kapatid, take note again the word rich. Dahil ang akala ng iba, ang sabihin natin, mga kapatid, ang kayamanan ay maisusukat lang sa mga material na bagay, financial na bagay. Brethren, hindi lamang po sa isang aspeto tayo pinayaman ng Diyos. We can be rich spiritually. We can be rich emotionally. We can be rich intellectually, we can be rich physically, we can be rich even materially, and we can be rich even financially. Kaya dito, mga kapatid, hindi lang sa isang aspeto. May nagtanong nga po sa akin, Pastor, ang sinasabi ba diyang kayamanan ay spiritual o physical? Ang sagot ko, mga kapatid, both spiritual and physical. Dahil si Jesus ay nagdanas ng kahirapan, hindi po spiritually kundi physically. Talagang literal na nabayubay ang kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo para maranasan natin maging ang material na kapagyaman, mga kapatid. At saka, of course, spiritual. Kaya sinasabi ko, ang tinatawag dito na kayamanan ay kayamanang spiritually and kayamanan materially, brethren. You can be rich spiritually and you can be rich materially. Tingnan po natin sa Griego ang salitang rich, brethren in Christ. The word rich ay ploteo, na ang ibig sabihin made wealthy, made rich. Ibig sabihin, increased with goods. At ang ginamit po dito uli, mga kapatid, ay na-Griego ay aorist tense. At ibig sabihin, once and for all. Kaya once made rich and made wealthy, always rich and wealthy forever. Kaya ikaw, ako, tayong lahat, mga kapatid, we are rich forever. Again, wag lang po natin susukatin ang pagiging mayaman sa material na bagay.
bagay. Pwedeng ikaw ay mayaman spiritually, hindi ka nanlulupaypay, hindi ka nanlalamig, hindi ka nangihina, aktibo ka, on fire ka sa Panginoon, meaning you are rich spiritually. Ikaw naman mga kapatid ay walang galit, walang puot, walang hinanakit. Mga kapatid, ibig sabihin you are rich emotionally. Kapag ikaw naman mga kapatid ay talagang dinagdagan ng Lord ang iyong kaalaman, binigyan ka ng wisdom, binigyan ka ng karunungan, mga kapatid, you are rich intellectually. Kapag ikaw naman, paggising mo, malakas ka, malusog ka, walang sakit, walang karamdaman, you are rich physically. At kapag ikaw naman, mga kapatid, ay talagang pinagpala materially and financially, wala hong problema because ang sabi ng Bible, He made us wealthy, brethren in Christ. Kaya, in any aspect ng buhay natin, tandaan po natin, the moment God made us rich and wealthy, we are rich and made wealthy forever, brethren in Christ. Kaya mayaman ka. Kaya dahil mayaman ka at pinayaman ka ng Diyos, the way you think, dapat ay rich. The way you talk, dapat ay rich. The way you act, dapat ikaw ay rich, brethren in Christ. Hindi tayo kalulo sa Panginoon. Pinayaman tayo ng Diyos because through His poverty ay ginawa niya po para tayo ay magsiyaman. Kaya sabihin mo sa sarili mo, I am rich forever. Number 3, brethren in Christ, believers are overcomer forever. Ito po ang sabi mga kapatid sa 1 John 5:4 CEV translation, every child of God. Naniniwala po ako lahat ng mga Christ ambassadors ay mga anak ho ng Diyos. Every child of God can defeat the world and our faith is what gives us this victory. Para mas maganda, basahin po natin sa NIV translation 1 John 5:4. Sabi niya, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Brethren in Christ, ang salitang overcomes dito po sa Greek word ay nikao. Ang ibig sabihin, mga kapatid, to conquer, to prevail. At again, ang word na ito ay aorist tense, once and for all. Ibig sabihin, once been conquered and been prevailed. Always conquered and prevailed forever. Kaya mga kapatid, napapansin po ninyo na walang pagsubok, walang problema, walang suliranin na hindi natin nalalagpasan dahil minsan kang pinagtagumpay ng Diyos, lagi kang papagtagumpayin ng ating Panginoon. Because the faith that we have is God's faith, brethren in Christ, and that faith overcomes hindi lamang minsan, kundi it will overcome always. Kaya ikaw, ako, tayong lahat ay mananagumpay, mga kapatid. Kaya sinasabi nga po ni Pablo, walang pagsubok na dumating sa buhay natin na hindi natin mapagtatagumpayan. Bakit, mga kapatid? Because once the Lord gave us victory, we are victorious forever. Kaya tayo, wag tayong panghinaan ng loob. Wag tayong manlupaypay, mga kapatid. Dahil kung minsan ka pinagtagumpay ng Diyos, lagi kang papagtagumpayin ng Diyos bawat oras, bawat araw ng ating buhay. At ulitin ko, walang pagsubok, walang problema, walang suliranin na hindi natin malalagpasan because we are victorious forever, brethren in Christ. Salamat sa kabutihan ng Diyos dahil sa Kanya tayo ay nagtatagumpay. Kaya mga kapatid, ang daming definition ng salitang victory, mga kapatid, tinatawag tayong conquerors, tinatawag tayong overcomers, tinatawag tayong
triumphant, tinatawag tayo mga kapatid na victorious. So ang dami mga kapatid, tinatawag tayong champion. Hindi pa ba sapat na maunawaan natin na ikaw ay champion and you are always on the winning side? Meaning, walang puwang sa atin ang ma-defeat, brethren in Christ, because we are the one who will defeat the world, brethren in Christ. Kaya again, sabihin mo sa iyong sarili, I am victorious forever. And of course, mga kapatid, let us proceed sa ating pong pag-aaral. Number 4, believers are forgiven forever. Kasi tulad ng sinasabi po natin, if we do not understand this, na tayo po ay forgiven forever, lagi tayong parang nagmamakaawa sa Diyos. Para bang laging pakiramdam natin hindi tayo worthy sa Diyos. Parang pakiramdam natin hindi tayo karapat dapat tumanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Brethren in Christ, don't be guilty anymore, because in Christ there is no condemnation. The moment the Lord forgave us, we are forgiven forever. Saan po natin mababasa mga kapatid? Let us read Colossians chapter 2:13 in IV translation. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Take note the word all. He forgave us all our sins. Mga kapatid, tayo man maniwala o hindi, we are already forgiven past, present, and future. I'm not saying that this will be our license to do sin. Dahil patay na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo lumalakad sa kasalanan. Hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan, because we are made righteous, brethren. Remember that. We are perfected forever, brethren in Christ. And the Lord forgave us, past tense, all of our sins. Sufficiente ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang lahat ng kasalanan. Either it is past, it is present, it is future, brethren in Christ. Put in mind that you have been forgiven forever, brethren in Christ. Tingnan po natin uli sa Greek word ang salitang forgave. Ang salitang forgive ay charizomai. Ibig sabihin, given forgiveness, granted pardon. At ang ginamit uli ay aorist tense, means once and for all. Once pardoned and forgiven, always pardoned and forgiven forever. Mga kapatid, we are forgiven forever. Kaya tayo ngayon mga kapatid, kaya nga tinatawag na we are the righteousness of God. Hindi tayo naging righteous because of what we did. We became righteous because of what Christ did on the cross. Ito po ay grinan sa atin ang pardon, grinan sa atin ang forgiveness, and this forgiveness will be forever, once and for all. Kapag pinatawad ka na ng Diyos, pinatawad ka na magpakailanman, mga kapatid. Kaya wala na tayo sa atin ang feeling guilty, feeling marumi, mga kapatid. We are, brethren, acceptable, we are holy, and we are righteous in the sight of God, because we have been pardoned and forgiven. And once we are pardoned and forgiven, we are always pardoned and forgiven forever, brethren in Christ. And number 5, believers are intimate forever. Remember that, brethren in Christ, that we are always intimate with God forever. Ano po ang wika, mga kapatid, dito sa Romans chapter 8:38 and 39, CEV translation? I am sure that nothing can separate us from God's love. Not life or death, nor angels or spirits,
not the present or the future, and not powers above or powers below. Nothing in all creation can separate us from God's love for us in Christ Jesus our Lord. Take note the word nothing and separate, brethren in Christ. Walang makapaghihiwalay sa atin. Kaya dapat alisin na po ang pakiramdam na parang ang Diyos malayo sa atin. Hindi ho. The moment God is intimate with us, He will be intimate with us forever, brethren. Tingnan natin sa Griego ang dalawang salita. Nothing, mga kapatid, ay oiodis. Ibig sabihin, and then separate, mga kapatid, ay chorizo, na ang ibig sabihin ng oiodis ay nobody, nothing. At sabi po dito, mga kapatid, yung separate naman is split up or break up. Kaya pag pinagsama po natin, nobody can split up and nothing can break up. Meaning, intimate or close tayo. Kaya once made intimate and close to Jesus, always intimate and close to Jesus forever. Kaya tayo, mga kapatid, we are intimate. Kaya nga sinabi na po ang lahat, mga bagay sa langit, mga bagay sa lupa, mga bagay sa ilalim ng lupa, anuman uring kapangyarihan, walang sino mang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. You will be intimate forever. We are close to God forever. At remember, kapag tayo ay malapit sa Diyos, kapag ikaw ay intimate sa Panginoon, mga kapatid, tandaan po natin, in the presence of God, there is liberty, there is healing, there is everything we need. Tayo ay close sa Panginoon. Tayo ay malapit sa Panginoon. Tayo ay sanggang dikit sa Panginoon. At walang pwedeng magkapaghiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Once again, sabihin mo sa iyong sarili, I am intimate with God forever. And of course, number 6, believers are totally healed forever. I would repeat, believers are totally healed forever. Bakit po? Sapagkat ang sabi, mga kapatid, dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24, New King James Version, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Take note the word healed. Past tense, brethren in Christ, ang pagkakasulat sa English. Pero tingnan po natin, mga kapatid, sa Greek word, kung ito rin po ay eucharist. Ang salitang healed, mga kapatid, ay ihayumay o ihayumay, na ang ibig sabihin made whole, made well. Ito rin po daw ay aorist tense, ibig sabihin once and for all. At therefore, once made whole and healed, always whole and healed forever. Mga kapatid, ikaw ay pinagaling na ng Diyos magpakailanman. Hindi po, mga kapatid, minsan lang tayo pagagalingin. We are healed forever kasi ito ay nasa aorist tense, once and for all, minsan at magpakailanman. Kung pinagaling ka ng Diyos, pinagaling ka magpakailanman. Panghawakan mo yan, mga kapatid. Dahil ang iniisip ng iba, mga kapatid, parang hindi supisyente ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ang ginawa ni Jesus ay overpaid pa nga, na by His stripe, by His wounds, we are all healed. And the moment He healed us, we are healed forever. Kaya sabihin mo lagi sa sarili mo, I am healed forever. Kaya wala nang puwang sa'yo ang sakit, wala nang puwang sa'yo ang karamdaman, wala na sa'yong puwang ang virus, brethren, because you are forevermore healed and made whole in the presence of God. Kaya sinasabi po natin lagi, everything is well. Everything is well because we are made whole and healed forever, brethren in Christ.
And let us proceed, brethren, sa ating pong patuloy na pag-aaral dahil napakahalaga ho itong ating tinatalakay, mga kapatid. Kaya again, sabihin mo sa iyong sarili, I am healed forever. Number 7, brethren, believers are accepted forever. You are accepted, mga kapatid. Sabi ko nga, kung hindi tayo tinatanggap ng ano paman, tanggap tayo sa Diyos. Kaya nga, natutuwa nga po ako sa church natin dito sa Christ Ambassador. Come as you are. Anong ibig sabihin? Everyone is welcome. Everyone is accepted as Christ accepted and welcomed us. Brethren in Christ, let us read why we are accepted forever. Ephesians 1:6, New King James Version, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Mga kapatid, take note the word accepted in the beloved. Let us look sa Greek word, ang salitang accepted. Accepted is charito. Ang charito, mga kapatid, ay made, accepted, highly favored. At again, this word is in the aorist tense, means once and for all, once made, accepted, and highly favored, always accepted, and highly favored forever. Mga kapatid, ikaw, ako, tayong lahat ay accepted tayo forever, anytime, all the time, anywhere, any day, brethren in Christ, we can come to the throne of grace. We can come to the throne of mercy. Kaya mga kapatid, salamat sa ating ginagawa na tuwing alas 5 ng hapon, mga kapatid, ay mayroon po tayong pananalangin sa ating bansa, sa ating iglesia, sa ating pamilya, sa ating mga komunidad. Brethren in Christ, remember, all of our prayers are accepted because we are forever accepted, brethren in Christ. Tayo ang dapat na mga namamagitan, tayo ang dapat na mga nananalangin. Bakit? Because you and me are accepted in the beloved, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos dahil kailanman hindi tayo itatakwil ng Panginoon, kailanman hindi tayo itataboy ng Panginoon, kailanman ay hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. Have we remembered na sinabi ng Diyos, ang sino mang lumapit sa akin ay hindi mapapahiya, hindi itataboy. Bakit? Because we are made accepted, and once the Lord accepted us, we are accepted forever. At take note the word also, favored, highly favored, brethren. Ano po ba ang pabor? Na para bang it seems walang oportunidad? Mga kapatid, God will always give you an opportunity. Sinasabi ko nga halimbawa nag-a-apply ka sa trabaho at 300 kayong nag-a-apply at sa 300 na nag-a-apply, isa lang ang kailangan matanggap. Alam niyo po ba kung sino ang matatanggap? Ikaw. Bakit? You are highly favored. Ikaw ang may pabor ng Diyos. Halimbawa po naman, pupunta tayo sa mga mall, mga kapatid, para mag-enjoy sa pagpapala ng Diyos. Dahil sa dami ng tao, halos walang parking lot. Pero pagdating mo, may bakante na parking, meaning that is favored. Why? Because you are highly favored. Hallelujah! Kaya tandaan po natin, tayo po ay highly favored in the presence of God. Kaya wag po mawawaglit na tayo ay highly favored forever. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin. We are God's beloved. Kaya we are highly favored. Laging may oportunidad. Laging may pagkakataon sa mga kapatid natin na may mga negosyo. You don't need to compete. Why? Because you are highly favored. Kung paano inutusan ng Diyos ang mga isda na pumunta sa lambat ni Pedro,
siguro ganun niya isusugo ang mga customers sa inyong mga businesses. Why? Because you are highly favored. Kaya mga kapatid, the moment God accepted us and made us highly favored, we are accepted and highly favored forever. Palakpakan po natin ang Diyos. Bagamat hindi tayo nagkakarinigan, palakpakan po natin ang Diyos. Highly favored ka, brethren. At hindi lang minsan, you are highly favored forever wherever you go. Ang pabor ng Panginoon ay laging nakalaan sa iyo, mga kapatid. And let us proceed sa number 8. Believers are blessed forever. Tayo po ay pinagpala kailanman. Let us read Ephesians 1:3, New King James Version. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Take note, the word blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Brethren, tayo ay pinagpala. Paano po ito mga kapatid naging forever? Of course, tingnan natin mga kapatid sa Greek word. Blessed sa Greek word ay eulogeo, na ang ibig sabihin nito mga kapatid, to bless, to prosper, speaking good things. At itong salita mga kapatid na eulogeo, ito po ay aorist tense, ibig sabihin once and for all, brethren. Once blessed and prospered, always blessed and prospered forever. Pinagpala ka, kapatid. Kaya tayo mga kapatid, we are able to give, we are able to help, we are able to donate everything, brethren. Why? Just because we are blessed. Kaya tama ang sinasabi ng ating mga mahal na pastor, si Pastor Tom. Nagbibigay tayo hindi para pagpalain. Nagbibigay tayo dahil pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Paano ka makapagbibigay kung hindi ka pinagpala ng Diyos? That's why you can give, because the Lord has blessed you and the Lord has prospered you. And the moment God blessed us and prospered us, we are blessed and prospered forever, brethren in Christ. Kaya salamat sa Diyos. Again, say it to yourself, I am blessed and prospered forever. Hallelujah, mga kapatid. Kaya pinagpala ho tayo. Kumbaga si Mary ay pinagpala sa lahat ng mga kababaihan. Tayo rin po na mga anak ng Diyos ay pinagpala sa lahat ng sangkatauhan. We are blessed forever, brethren in Christ. At ngayon mga kapatid, let us proceed. Number 9, believers are liberated forever. What I'm pointing out here, brethren, ay pinalaya, delivered, brethren. Basa po tayo sa Galatians 3:13 in IV translation. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Excuse me. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. So the word redeem, past tense na naman, mga kapatid. Kaya tingnan po natin sa Griego para lalo nating mapagtibay. Cursed, mga kapatid, sa Greek word ay katara, at ang salitang redeem sa Greek word ay exagorazo, na ang ibig sabihin ng curse, mga kapatid, ay execration, imprecation, or curse. Pag sinabi naman mga kapatid na redeem, to ransom, to redeem, to set free, to liberate. Kaya pag pinagsama natin yan, setting free from curse and liberating from curse, at ginamit uli dito ay aorist tense, means once and for all. Once freed and liberated, always freed and liberated forever. Saan tayo mga kapatid ni-liberate? Saan tayo pinalaya ng ating Panginoon, mga kapatid? Ang sabi sa Bible, sa sumpa, mga kapatid. Kaya
any curse, brethren, sumpaman yan ng kamatayan, sumpaman yan ng karamdaman, sumpaman yan, mga kapatid, ng anumang bagay, mga kapatid, it will never affect us. Why? Because we have been redeemed forever. We have been liberated forever. We have been freed forever, brethren in Christ. Kaya tayo po ay malaya na. Kaya nga sinasabi ng Psalms, mga bubuwal ang libo-libo sa ating mga palibot, pero ikaw hindi ka magagalaw, hindi ka maaano. Why? Just because once the Lord set us free and liberate us, brethren, we are set free and liberated forever. Hallelujah for that. Kaya wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ipag-alala, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikabahala. Mayroon mang coronavirus, brethren in Christ, tandaan po natin, ikaw ay pinalaya minsan at magpakailanman sa anumang uri ng sumpa. Uulitin ko, sumpa man ng kamatayan, sumpa man ng kahirapan, sumpa man ng karamdaman, pinalaya ka na rito at you are forever delivered and liberated and set free forever, brethren in Christ. Hallelujah! Sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya put in mind, malaya na tayo. Wala nang pwedeng makaapekto sa atin. Dahil sabi nga, inalis na tayo sa kadiliman, dinala na tayo sa kaliwanagan, inalis na tayo sa kahirapan, dinala na tayo sa kasaganaan, inalis na tayo sa kapangyarihan ng kaaway, dinala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Because the moment the Lord set us free, we are free forever. Sabi mo sa sarili mo uli, I am liberated forever. Hallelujah for that, brethren in Christ. Dapat tayo ay magpasalamat ng marami sa Diyos dahil tayo ay talagang pinalaya ng ating Panginoon. Number 10, I am about to be done, brethren in Christ. Sabi po dito, believers are efficient forever. Tayong mga mananampalataya ay efficient forever. Mga kapatid, sabi po ng Philippians 4:13, King James Version, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Take note the word can do and strengtheneth, brethren. Sabi po ni Pablo, kung ating babasahin pa ang maraming talata, ang dami niyang pagsubok, ang dami niyang trials, ang dami niyang testings na pinagdaanan, pero ang sabi niya sa hulit-huli, I can do all things through Christ Jesus which strengtheneth me. Tingnan natin uli sa Griego, mga kapatid. Ang can do ay eskuyo, mga kapatid. And then, ang strengthened ay endunamo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng iskuo ay to be strong, to be able. At ang endunamo naman ay to be bold, to be strengthened. Kaya, again, itong word na ito, ang ginamit na naman po ay aorist tense, means once and for all, once been able and been strengthened. I would repeat, brethren, once been able and been strengthened, always able and strong forever. Kaya sa atin, mga kapatid, walang puwang, walang space, walang lugar sa ating buhay ang panglulupaypay, walang puwang sa ating buhay ang panlalamig, walang puwang sa ating buhay ang panghihina, because you can do and you are strengthened always, brethren. You are strengthened forever. Kaya napaka biyaya ng ating Panginoon. Once been able, once been strengthened, always able and strong forever. Kaya wala po, mga kapatid, isa man sa mga Christ ambassadors, hallelujah, na manlalamig, manlulupaypay at manghihina. Bakit? Dahil we are always able, we are always strengthened, brethren. We can do all things. Kung itong pagsubok nating kinakaharap, kaya mo, kapatid, kayang-kaya
kayang-kaya mo. Bakit? Because you have been able, you have been strengthened. Because once the Lord enabled you, and once the Lord made you strong, you are able and strong forever. Sabihin mo ulit sa sarili mo, I can do all things. Mga kapatid, tandaan po natin, kaya natin. Balikan natin, sa dami-dami, ilang taon na tayo, pwedeng 30 years old, 40 years old, 50 years old, 60 years old, 70 years old. May pagsubok ka bang pinagdaanan na hindi mo nakayanan? Wala, mga kapatid. Halos lahat na lagpasan natin, na pagtagumpayan natin. Bakit, mga kapatid? Because you are able and you are strengthened. Pinagsama mo. God made you able and God made you strong. Mga kapatid, ano pa ang pwedeng hindi natin kakayanin? Ano ang hindi pa natin kayang lagpasan? Take note, brethren, mula nang isilang ka hanggang ngayon, wala kang pinagdaanan na hindi mo nalagpasan because the Lord, hallelujah, made you able and made you strong. That's why you can boldly say, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Humaharap man tayo sa COVID-19 crisis, brethren, ang ating sasabihin, I can do all things Jesus who strengthened me. May Diyos na nagpapalakas sa atin, may Diyos na nagbibigay sa atin ng abilidad, mga kapatid, na ating mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Praise be to God. We are about to be done, brethren. Don't worry because the Lord is really good sa buhay po ng bawat isa sa atin. 11, believers are nourished forever. Bakit po? Binanggit ko dito ang salitang nourished. Tayo po ay well-fed forever. Walang magugutom, wala man pong relief, wala mang ayuda, mga kapatid. Mabubuhay at mabubuhay at mabubuhay ka dahil hindi ka nabubuhay dahil sa ayuda, dahil sa relief. Nabubuhay ka dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians 12:9 in IB translation? But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Mga kapatid, lagi naririnig natin, my grace is sufficient. Pagkukulangin ka ba sa biyaya ng Diyos? Mga kapatid, wala po. Mga kapatid, hindi tayo papagkukulangin ng biyaya ng Diyos dahil maging si King David ay kanyang pinatunayan na sabi po ni King David, ako ay naging bata at ngayon ako ay naging matanda. Wala akong nakitang matuwid na pinabayaan ng Diyos. Kaya ang grasya ng Panginoon ay sufisyente despite that we are facing these challenges, difficulties, and hardship in life. Brethren, hallelujah! Grace of God is sufficient for you. Why? Because the Lord is our shepherd. Hindi na tayo mangangailangan pa. If we need healing, He is our physician. If we need provision, He is our provider. He is Jehovah Rapha, He is Jehovah Shammah, He is Jehovah Shalom, He is Jehovah Jireh. Everything, brethren, is in our Lord Jesus Christ. Kaya Jesus is sufficient for you, sufficient for me, sufficient for us all, brethren in Christ. Kaya the grace of God is sufficient for us. Tingnan po natin, mga kapatid, sa Greek word, ang salitang sufficiente. Sufficient ay archeo. Ibig sabihin, to be satisfied, to be contented. At again, ito na naman po ay aorist tense, means once and for all, once been satisfied and been contented, always satisfied and contented forever. Mga kapatid, dahil sufisyente ang biyaya ng Diyos, satisfied tayo sa biyaya ng Diyos, kontento tayo sa biyaya ng Diyos, wala na tayong hahanapin pa,
wala na tayong kakailanganin pa, because once been satisfied and been contented, we are always satisfied and contented forever, dahil ang ginamit na salita sa Greek word ay aoristens, means once and for all. Once na sinatisfy ka ni Lord, once na kinontento ka ng Panginoon, kontento tayo magpakailanman. Kaya wala na tayong hahanapin pa, wala na tayong kakailanganin pa, because everything we need is in our Lord Jesus Christ. And mga kapatid, we're now in number 12, believers are elected forever. Mga kapatid, why do I say that we are elected forever? Ephesians 1:4, LITV translation, even as He elected us in Him before the foundation of the world. I would like to emphasize this, even as He elected us in Him before the foundation of the world, for us to be holy and without blemish before Him in love. Sabi ng Bible, we are already elected before the foundation of the world. Wala ka pa, mga kapatid. Hindi ka pa nagagawa. Hindi ka pa isinisilang. Ikaw ay pinili na ng Diyos. Ikaw ay sinit apart pa ng Diyos bago pa ang pundasyon ng sanlibutan. Tingnan po natin ang elected, mga kapatid, sa Greek word, para po tayo ay lalong mapagtibay natin ang salita ng Diyos. Praise God, dahil mabiyaya po ang Panginoon sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Ang salitang elected sa Greek ay eklegomai. Ulitin ko lamang po, eklegomai, na ang ibig sabihin, chosen, predestinated. At again, ang ginamit na elected, ito na naman po ay aoristens, means once and for all. Once chosen and predestinated, always chosen and predestinated forever. Kaya mga kapatid, ang salitang predestination ay galing sa salitang destin. Kaya di ba nga sa isa sa team ng ating anniversary ay glorious destiny, mga kapatid, totoo yan. Why? Because we are predestinated. Bakit pre? Bakit wala pa kasi ang foundation ng world? We have been already destined. Destined para mag-prosper. Destined para mag-succeed. Destined para sa mga mabubuting bagay, mga kapatid. We are chosen. Masaya tayo. Hindi naman tayo ang pumili para tayo maging anak ng Diyos. Mga kapatid, tayo ang Diyos ang pumili sa atin para tayo ay kanyang maging anak. Predestined ka, kapatid. Kaya always chosen and predestined forever. Hindi ka na mawawala sa destinasyon mo, mga kapatid. Hindi ka na mawawala sa plano ng Diyos sa iyo. Hindi ka na mawawala, mga kapatid, sa purpose ng Diyos sa buhay mo, because you have been predestined and you will be predestined forever. Biriin mo, mga kapatid, wala pa ho ang mundo, ay talagang ikaw, ako, tayong lahat ay pinili na at talagang itinalaganan ng Diyos. Praise God. Ibig sabihin, forever ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat kay Lord. Kaya wag tayong mag-aagam-agam. Wag tayong mag-aalala. Nasasabihin natin, baka tayo mabigo, baka tayo mag-fail. Brethren in Christ, wala nang puwang yan sa atin, because you are destined forever. We are in a glorious destiny sa buhay po natin, mga kapatid. Pinili ho tayo ng ating Panginoon magpakailanman. Kaya hindi na tayo pwedeng mawala sa Panginoon. Amen? And of course, praise God, second to the last, believers are saved forever. Tayo po ay ligtas lagi at magpakailanman, mga kapatid. Akala po natin ang kaligtasan is para bang portion lamang ng ating buhay. Mga kapatid, ang sabi ng Hebrews 5:9 Amplified Version, and His completed experience making Him perfectly equipped, He became the author and source of eternal salvation. Kahit hindi na po natin tingnan sa Greek word, ay eternal na po ito, mga kapatid. Eternal salvation to all those who give heed and obey Him.
Naniniwala po ako na ang mga Christ ambassador will give heed to the word of God and will obey God. Kaya mga kapatid, entitled ka dito sa eternal salvation. Kaya tandaan po natin, si Jesus ang author, si Jesus ang source ng eternal salvation. And if we have Jesus, mga kapatid, we are saved forever. O para lalo nating mapabigat, mga kapatid, let us look sa Greek word. Ang eternal sa Greek word ay ahioneos. Uulitin ko po, ang eternal sa Greek word ay ahioneos at ang salvation ay soteria. Kaya pag sinasabing ahioneos, everlasting, perpetual. Pag sinasabi naman soteria, safety and salvation. At again, ito po na naman ay nasa aorist tense, brethren. Once saved, always saved, forever. Ligtas ka. Pag pinag-uusapan po natin ang kaligtasan, mga kapatid, tandaan po natin, hindi lamang kaligtasan sa kapahamakan, kaligtasan sa kaparusahan, kundi kaligtasan, mga kapatid, sa araw-araw. Paggising natin, nataglay natin ang lakas, taglay natin, mga kapatid, ang kalusugan, walang sakit, walang karamdaman, meaning God save you sa mga sakit at karamdaman. Paggising natin, tayo ay may buhay, niligtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Oras-oras, minuto, araw-araw tayo ay inililigtas ng Diyos. Lahat sa lalang ng kaaway, gawa ng kaaway, plano ng kaaway, mga kapatid. Kaya put in mind that once we're saved, we are always saved forever. Kaya wag tayong mag-aalala para bang ang iba kasi pagka nagkamali, pakiramdam hindi na sila ligtas. No, brethren in Christ, ang pagkukulang natin, pagkakamali natin, anticipated na yan ng Diyos. It will not affect our salvation. Once the Lord save you, you will be saved forever. Kaya once saved, always saved forever, brethren in Christ. Kaya tayo ay iniligtas magpakailanman. Kaya tayo, mga kapatid, marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ang ating kasama. And lastly, brethren, praise God, believers are secured forever. Hallelujah! Bakit po? Sapagkat ang sabi, mga kapatid, dito sa 1 Timothy chapter John 10:28 to 30 in IV translation, I give them eternal life and they shall never perish. Take note the word never and perish. No one can snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. Biro mo nagkakaisa ang Ama at saka yung Anak para tayo ay hindi mapahamak. Take note, brethren in Christ. O tingnan natin sa Greek, brethren in Christ, ang salitang never at saka yung perish. Ang salitang never ay ouiume at ang salitang perish ay apolumi, mga kapatid, apolumi. Na ang ibig sabihin ng ouiume, not at all, hindi kailanman. At ang apolumi naman, apolumi, ibig sabihin perish or lose. Ibig sabihin, pag pinagsama natin yan, not at all will be perish, not at all will be lost. So, ibig sabihin, once protected and secured, always protected and secured forever. Mga kapatid, we are protected and secured. Bakit? Kasi ang Ama at ang Anak ay parehong nag-iingat sa atin. We are in the hands of God. We are in a good hands, brethren. Kaya walang mapapahamak. Walang mapapahamak. Tandaan po natin yan. Walang mapapahamak because we are
protected and secured in Christ. Yun po, kaya tiningnan po natin sa Griego. Maganda nga po superlative ang ginamit, not at all. Hindi kailanman, mga kapatid. Hindi tayo masasaktan, hindi tayo maaapektuhan. Why? Just because once protected and secured, always protected and secured forever, brethren in Christ. Ngayon, mga kapatid, tandaan po natin na tayo ay wala dapat ipag-alala, wala tayong dapat ipangamba because nasa piling tayo ng ating Panginoon. Balikan po natin ang una-una nating binasa sa 1 Timothy 4:8, King James Version, "For bodily exercise profiteth little, but godliness," we have tackled that, "is profitable," na tapos na po natin yan, "unto all things having promise." Take note the word promised, "of the life that now is and of that which is to come." Forever ito, kapatid. Promise of life and now is and of that which is to come. Ipinangako ng Diyos sa atin ang masaganang buhay, matagumpay na buhay, mapayapang buhay, at maayos na buhay, mga kapatid. At ito yun ngayon at magpakailanman, mga kapatid. So before we end up, let us sum up sa ating pong tinalakay ngayon. God's children are forever. Number 1, believers are perfected forever. Number 2, believers are rich forever. Number 3, believers are overcomer forever. Number 4, believers are forgiven forever. Number 5, believers are intimate forever. Number 6, believers are totally healed forever. Number 7, believers are accepted forever. Number 8, believers are blessed forever. Number 9, believers are liberated forever. Number 10, believers are efficient forever. Number 11, believers are nourished forever. Number 12, believers are elected or chosen forever. Number 13, believers are saved forever. And 14, believers are secured forever. That is the profitable or the prophets, brethren, ng tinatawag po nating godliness, yung grace, brethren, scheme. Kaya salamat sa Diyos because truly that we are enjoying the prophets. Kaya nagpa-prophets tayo, nakikinabang tayo dahil ang biyaya ng Diyos ay kinabang sa ating mga buhay. That is profitableness, brethren in Christ. Kaya there is forever in our Lord Jesus Christ. Salamat dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo ay mayroong mga bagay na ito. Mga kapatid, it is for every one of us. We have forever in the Lord. Perfected forever, rich forever, overcomer forever, forgiven forever, intimate forever, totally healed forever, accepted forever, blessed forever, liberated forever, efficient forever, nourished forever, elected forever, saved forever, and secured forever. Brethren, ang Diyos ay laging mabuti sa atin. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa, huwag tayo mawawala ng pananampalataya at pananalig sa Diyos because we are forever in Him, brethren in Christ. Kaya, may pinagdadaanan man tayo, let us hold fast in these promises because this is the benefits of all those who believe in our Lord Jesus Christ. Brethren, once again, ang ating pong tinalakay ngayon ay the God that we believe is the God of forever. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa inyong kabaitan sa aming mga buhay. Tinataas po namin ang aming mga kapatid sa Christ Ambassador Church. Panginoon, alam po namin na kayo ang Diyos na tumawag sa kanila. Kayo ang Diyos na nagpala sa kanila.
at kayo ang Diyos na nagbiyaya sa kanila. Salamat Lord sa aming mga kapatiran sa Christ Ambassador, sa Main Church, sa Pansol. I-bless niyo po sila, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan. At maging, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa Christ Ambassador, Pansinaw. Patuloy niyo rin po sila i-bless at patuloy niyo po silang proteksyonan. At maging, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa Christ Ambassador, Gapan. Patuloy niyo po, O Diyos, pagpalain at ingatan. Salamat God sa aming mga kapatiran. Minsan, nakakaranas kami ng panlulupaypay, subalit O Diyos, tulad ng aming inaral, kami ay lagi ninyong binibigyan ng kalakasan. Panginoon, naniniwala ho kami na pag natapos ang challenge na ito, yung hamon na aming kinakaharap, marami po ang magpapasalamat sa inyo. Dahil wala isa ka sa mga anak mo ang iyong pinabayaan. Sapat ang iyong biyaya sa amin. Hayaan po ninyo, Diyos, na itong hamon naming kinakaharap ay patuloy po na magbunsod ito sa amin, na kami ay lalong maging malapit sa iyo, maging intimate sa iyo, maging matatag sa iyo, at lalo kaming maging matibay sa iyo, Panginoon. Salamat God dahil may Diyos na tumawag sa amin, the God of forever. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. We continually declaring, God, na ang Christ Ambassador ay patuloy na mararanasan ang forever blessings, Panginoon. Forever salvation, Panginoon. Forever grace, Panginoon. Forever presence, Panginoon. Lahat ng forever that you have prepared for us, and all the forever that you have given to us will continually manifested, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, God, sa aming mga pastors. Salamat sa aming mga ministers. Salamat sa aming mga leaders. Salamat sa aming mga workers. Salamat sa aming mga members. Lord, salamat sa iyong buhay na ipinagkatiwala sa amin. Panginoon, ikaw ang Diyos na patuloy pong mag-iingat sa amin, patuloy na magpapala sa amin, dahil kami ay well covered ng iyong banal na dugo. Kami, Panginoon, ay surrounded with your holy angels, and we are bearing your powerful name above every name, pangalan na tanging makapagliligtas sa amin. Salamat, Jesus, at aming patuloy na itinataas ang bansang Pilipinas. Pinagkakaisahan namin, sinasang-ayunan namin, Panginoon. Pinagkakaisa namin ang aming pananampalataya na ang bansang Pilipinas will become a COVID-19 free country in the name of Jesus. Salamat, God, dahil amin na po, Panginoon, diniklara na pinawalan mo na ng bisa, pinawalan mo na, Panginoon, ng kamandag, pinawalan mo na ng kapangyarihan, pinawalan mo na ng karapatan ang espiritu ng COVID-19 sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, dahil sa kabila ng aming pong kinakaharap na trials, Lord, kami po ay hindi mo pinagkukulang. You are always there truly, na ang iyong pangako, you will never fail us, you will never abandon us, you will never forsake us, Lord. At salamat dahil hindi mo nga talaga kami pinabayaan at pinagkulang, Panginoon. Salamat, God, sa patuloy pong pagraragasa ng pagpapala ninyo sa aming mga buhay. The reason you bless us because you wanted us to be a blessings to everyone, sa aming mga kanya-kanyang pamilya, sa aming mga kanya-kanyang iglesia, sa kanya-kanya naming komunidad. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, at naniniwala kami, Lord, na itong crisis naming kinakaharap ay magbubunsod ito ng mga mabubuting resulta, dahil marami ang nakakilala sa iyo, maraming tumanggap sa iyo, maraming lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat, God, sa lahat ng iyong mga anak, sa lahat ng iyong mga tinawag, Panginoon, dahil pinagpala mo kami. Lagi namin tanging dalangin, Lord,
na lagi niyo po kaming bigyan ng katatagan, malakas na pananampalataya, matibay na pag-asa, at tumatag ang aming pagmamahalan at sa aming mga kapatiran. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We declare, we decree, blessing upon blessing, grace upon grace, favor upon favor, and goodness upon goodness, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga kapatid, thank you so much. Salamat po sa Christ Ambassador Church. Salamat po sa bawat isa sa inyo. Salamat sa bawat pamilya na nakasama po natin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless us all.